Isang pinagpalang araw muli sa inyo, mga ka-Atomians, no? At actually, gusto ko sanang tanungin kayo kung ano yung mga inyong mga New Year's resolution. Ngayon, nakatakip ako ngayon kasi last year sabi ko magpalit ng tiyan, pero parang hindi ata lumit yung tiyan. Kaya sa Baguio, sa Cebu, at sa yung mga kasamahan po natin sa online, maganda siguro po na tignan natin ano yung mga New Year's resolution natin nung makanakaraan at saka ngayon din. No? So napakaganda pong kanina po ay narinig po natin yung ating chairman, ang napakagandang company po ng Atomy, and then sumunod po yung napakagandang produkto po ng Atomy, and then yung marketing plan. So anong natitira na pwede nating pag-usapan sa hapong ito? Tayo naman, no? So, I would like to start with this. By the way, I'm Sharon Rose Buster from Fairview Lagro Center, Renz Magsingit. So I'd like to start with this report from our World Social Report ng United Nations. No? Mayroon na po bang 80 years old po dito? Taas ang kamay? May premyo? Baka biglang magtaas lahat ng kamay, ano? Pero totoo ma'am, pakita niyo yung ID niyo mamaya. Oh, sige po. sa amin po kasi sa Lagro, may mga 80 years old pataas na po na mga members. So, talagang kasama po sila rito. Ito yung mga dumating ang COVID, but they're still with us, no? 155 million in 2021. And definitely, sana ay abutin natin sa pagpapahal ng Panginoon yung 2050, 459 million na po ang 80 plus years old. Magandang balita o ano ba? Magandang balita? ang hirap mag-guess, no? So, maganda pong tignan natin, bakit yun yung pinambungad ko. Sa pagsali natin sa Atomy, ang gandang tignan din natin, no? How are we spending our precious time, especially our life? Yung ating buhay ay blessing ng Panginoon. At sabi dito, a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. So, yung pag-attend po natin ngayon dito, nawa sa isip natin, ito po ay napakahalaga, napaka-importante. Ano ba bang ibang term ng importance? Na oras para po sa atin. Tignan natin yung sarili natin. This time, I would like you to reflect with me. Tumingin tayo sa sarili natin, no? And then, ito po yung 100-year na human life. No, kung ikaw ay 50 years old at this point in time, yan na lang po yung kalahati kung bibigyan tayo ng Panginoon na mabuhay ng 100 years. Ako po ay minimithi ko rin mabuhay ng 100 years at dahil sa Atomy po ako, maganda yung mga produkto, dapat malakas pa rin po ako pagdating ng 100 years old. Meron bang gusto ritong umabot ng 100 years old? Ayan. So, nakikita niyo yung mga spaces na yan? Oh, nakikita natin, di ba? Saan kaya tayo dyan ngayon? Sa mga spaces na yan. Yung mga bata pa, hindi pa po umabot ng edad na 50, siyempre parang sabi nila, malayo pa ako. Pero di ba ngayon may mga maaga na po nawawala sa mundong ito, no? So, ito po ay kung oras ang bibilangin natin, yung 100 years old, kung aabot tayo ng 100 years old, imagine, binigyan tayo ng Panginoon ng 876,000 hours. Dami, no? So, itong ginagawa natin ngayon, sana ito ay biyaya rin para sa atin. And then, sa akin, siyempre sa inyo din, mag-reflect din po kayo. Reflection ko po ito po yung ginawa ko itong mga nakaraang panahon na ng buhay ko. Yung biyaya ng Panginoon, biyaya ng buhay na ibinigay sa akin, yung 6 na taon, ang focus ko dyan, maglaro ng maglaro. So naglaro po ako ng naglaro, and then umabot nung dumating na po yung 7 years old na po ako, ay inilagay na po ako sa eskwelahan. At ang tagal ng panahon, imagine, yung aking pag-aaral, hindi lang dito sa Pilipinas, nakakuha pa ako ng scholarship sa Japan, ang tagal ng panahon na ginugol ko sa loob ng eskwelahan.
And then, sumunod po dyan, 30 years po ako na nag-work. Apat na learning institutions, ibig sabihin, mga eskwelahan po yan. Nagturo po ako sa apat na institutions. And then, yung dalawang global companies po na nag-join po ako. No? So, kung titignan po natin, lahat ng ginagawa ko nung nagtatrabaho ko, ang ginagawa ko, nag-chase po ako para magkaroon ng income, magkaroon ng kita. Lahat tayo nangangarap magkaroon ng bahay, lahat makapag-travel. Ang dami nating gustong gawin sa buhay na kailangan po natin ng pera. Pero tignan niyo po yung ginagawa ko dyan. Chini-chase ko yung pera, pero very limited yung aking kakayanan. Ang liit-liit ng panghuli ko ng pera eh. So hindi ko talaga siya mahuli-huli. Kaya po, until such time na nag-retire na po ako, I retired last year. And ito po yung ginawa ko, sabi ko nag-reflect ako, ano bang ginawa ko sa buhay? Naghabol lang ng naghabol ng pera. Yun po yung naging focus ko. Hindi ko naman sinasabi na wala akong ibang ginawa, kundi maghabol ng maghabol. Kasi mapapagod ka talaga dyan pag yan ang ginagawa mo araw-araw. Pero ibig ko sabihin, yung naging focus ng buhay ko, talagang naghahabol po ako ng kita. At maganda po na isang blessing po na nakilala namin ng Atomy. Kasi dito po, ito po yung nakita ko. Mayroon talagang balansyadong pamumuhay. Ito po yung pinopromote natin. Sa Atomy, ay kung mabalanse natin yung ating buhay, ay napakaganda. Kasi kung ang tinitignan mo lang, sabi nga ni Ma'am Joanne kanina, sabi rin ng ating marketing, yung si Sir Ruiz, ay yung spiritual na pamumuhay natin, huwag nating kalimutan. So kung ang tinitignan lang natin lagi ay naghahabol ng pera, anong bang pagdadalhan din po natin ng napakaraming pera? In the end, ng buhay natin, iiwan din naman natin lahat yan. O kaya'y pagtatamasahan ng mga hindi naman naghirap, no? Doon sa ating mga inipon-ipon na kung gaano karami yan na pera. No? So napakaganda po ang Atomy dahil ito po ang itinuturo. Magkaroon tayo ng balanced life. No? Sana ay makita po natin ito. May mga bago ba tayo? Bagong, ngayon lang first time na umattend po. Mayroon pa po? Ayun, mayroon naman pala. Ano? So, nawa ay ito po yung napakaganda sa Atomy. Ang ipinopromote po natin sa Atomy is really a balanced life. At gusto kong i-share sa inyo yung aming success journey principle dito po sa Atomy. No? Ito po yung sinusundan namin mula nung 20, no? Nung nag-start kami ng Atomy. Anyway, I'll be sharing it with you. I'd like to give a little details on these principles that we follow. Kayo din po ay may mga kanya-kanyang, ang bawat isa sa atin, kung tayo po ay nagsimula sa Atomy, gumagawa po tayo ng kwento ng buhay natin. No? So, ito maganda eh. Ito po yung, depende sa'yo kung anong kwento ng buhay mo ang gagawin mo po dito sa Atomy. Pero ang bawat isa sa atin, parang equalizer ang Atomy. No? Kaya ano pa ang sitwasyon natin sa buhay, ay pare-pareho po tayo na pwedeng gumawa ng kwento natin dito po sa Atomy. At isang pribilehyo, ngayon, paulit-ulit kaming nagiging speaker, that time will come na napakarami na pong pwedeng humalili sa amin at sila yung tatayo dito sa harapan. No? So, ilan po tayo dito na magiging speaker na rin po. Sana i-challenge natin yung ating sarili. Darating ang panahon, tatayo rin tayo dito at i-share din natin yung kwento ng ating buhay. At iyon ang magbibigay ng, magpapalakasan po tayo dahil isang pamilya po ang Atomy. No? So let me start with the principle 1. Ito po, no? Kailangan laging magiging thankful po tayo. Nakilala po namin ang Atomy noong 2015 at during that time, hindi namin itong sineryoso. Ang tagal na panahon, na 2016, no-launch ang Atomy sa Pilipinas, pero 2018 lang po kami nagsimula. Yung totoong maging Atomyan po kami. So 2015 ng December, nakilala namin ang Atomy. Hindi namin siya pinansin. Kasi nga, another network marketing, no? Another multi-level marketing, di ba? Parang sunog na tayo. Pag naririnig natin, sasabihin, nakakita ka ulit ng bilog,
Pag may bilog-bilog na naman, so, ayan na naman. No? So parang nakakasawa ng tignan yung mga bilog-bilog. Kaya yung mga first-timers po dito, yung ipinakita po sa atin kaninang marketing plan, ay kung titignan po natin, kakaiba siya kaysa doon sa mga dating mga bilog-bilog na may mga 5 heads, 7 heads, 15 heads, ang dami, ano? Gusto nila ibigay sa atin lahat yung ang laki-laking pera, pero sa totoo lang, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Dito po sa Atomy, talagang sarili mong sikap. Kung yung pagsisikapan mo po, makukuha mo po yung magandang benepisyo. No? So, kung makikita po natin, yung from 2015, 2018, bakit po kami hindi active sa Atomy? So, may mga ano po kami dito. Ang unang na-develop po sa amin is yung left leg po namin. So, we started from zero when nung bumalik po kami sa Atomy noong 2018, zero po ang right leg namin. So, makikita niyo po doon, kung late po kayong nag-start ngayon, wag niyong sabihin na kung sino man yung mga nauna ay sila talaga yung magiging successful. Hindi po assurance na kung mauna ka dito sa Atomy ay ikaw yung magiging successful. No? Kahit huli kang dumating, kahit ngayong araw na ito, hindi ka pa nagre-register, magpa-register po kayo sa akin mamaya, yung mga hindi pa po nagpa-register yan. Magsimula tayo ngayon, no? Magsimula tayo ngayon, and then baka yung mga nauna, aabutan pa natin. No? So sana ay kung mayroon pa dyan na hindi pa undecided siya kung baka magalit si Sir SP. No? Pero anyway, sinasabi ko lang po yun kasi po talagang ang Atomy ay kakaiba. Kung kahit huli kang dumating, pare-parehas yung aabutin kasi nga may ceiling. And then, ito po yung nangyari sa amin, yung aking may bahay. Although ito ay talamak na kwento, palagi nyo na naririnig din yung aking equal half. Dahil nga doon sa kanyang cancer, hindi kami naniniwala sa mga herbal or kung ano-ano man organic na sinasabi, kundi, siyempre kasi nasa hospital siya nag-work, kaya ang pinapaniwalaan niya lang yung mga sinasabi ng mga doctors at saka yung mga synthetic. But ito po yung, kahit noon pa man, gusto na namin magkaroon ng balansyadong pamumuhay. Pero paano namin magawa yun? Hindi namin kaya, hindi namin alam. Hindi namin alam i-manage yung finances, lahat-lahat ng mga bagay na medyo gulo, walang sistema. But here, yung balanced life ng Atomy Way, ay mayroon ka ng sinusundan. No? Mayroon kang mapa na pwede mong sundan para magkaroon ka ng balansyadong pamumuhay. So yun po, kami po ay we really praise God and we thank our Lord, no? Na dahil sa biyaya itong Atomy kung hindi po kami nag-join ng Atomy, siguro hindi ko na ngayon kasama yung aking equal half, no? Nang dahil sa Atomy ay gumamit kami ng naniwala din siya. In the end, noong 2018, nagsimula siyang mag-take ng mga iba't ibang food supplements at ang pinaka-base po niya ay yung pong Hemohim, no? At dumating yung time na biniyayaan ng Panginoon na-extend yung kanyang buhay. At siya ngayon ay cancer survivor na po, no? So siyempre, nagpapasalamat din po ako sa aking mga sponsors, si Ma'am Dina Lee, alam ko, sabi niya kanina, nag-message siya, nakikinig daw siya, hindi ko alam kung nanood sa atin, Ma'am Joanne, no? Pero sabi niya kasi manonood daw siya. So Ma'am Dina, kung nandyan po kayo ay Ma'am Leon Me, salamat sa pagpapakilala niyo sa amin, sa Atomy. And then sa aming mga partners, may mga partners po kami ngayon dito. Yung ating bagong Sharon Rose Master ay nandito rin po, si Ma'am Gigi Bugna, no? And then, sa lahat po ng affiliates namin, alam niyo po ba yung mga affiliates, mayroon kaming mga, sa ibang grupo po ito, pero sila po yung makikita namin na malaki ang naiambag po nila na tulong doon din para mabuhay po ang Fairview Lagro Center. Maliit lang po na center, ang Fairview Lagro Center. Pero dahil nagsasama-sama, yung mga partners namin, yung aming mga affiliates, lumalakas po yung aming center. Nabubuhay po siya. And lahat ng mga membro po ng FLC family. At yun po yung hindi namin kinakaligtaan. Kung mayroon kaming hindi na pagpapasalamatan, humingi kami ng paumanhin, maaring sa ibang pagkakataon ay mapasalamatan din po namin po kayo.
And then, ito po yung pangalawang prinsipyo, take anatomy as a way of life. Noong 2019, naging cancer survivor po, February po ng 2019, naging cancer survivor po yung aking may bahay. At siyempre, saan nakikita yon? Sa iba't ibang test, sa iba't ibang laboratory test. At talagang manghang-mangha ang kanyang mga doctors dahil nawala yung mga cancer cells niya. No? Kaya talagang, lalong-lalo po ang hemohim, talagang isang, ano ba matatawag natin dito? Biyaya talaga ito ng Panginoon eh. Kaya kailangan yung mga food supplements po natin, ipakilala po natin sa ating mga mahal sa buhay. Totoong maraming mga hindi maniniwala, sorry parang lumakas ba masyado? Maraming masyadong hindi naniniwala sa umpisa, pero itry nyo lang po yung iba nga po, negative talaga eh. Pagka uminom lang ng kalahati, sabi na, bakit ganito ang nararamdaman ko? Kung ano-ano namang sasabihin. Ano? So minsan, yung iba nating mga membro, kung kani-kanino rin tumatawag kung yung mga doctors na kasamahan natin, pero nakakaabala din tayo minsan sa mga doctors, no? Pero anyway, napakaganda po na pag-aralan yung mga produkto and then nakikita naman natin doon kung ano yung mga hindi natin dapat na pag-take o hindi, sino yung mga tao na hindi dapat mag-take ng ating mga food supplements. But ito na po yung naging buhay namin at maaring nakakatamad gumawa ng life scenario. May gumagawa po ba dito? Regularly? Kung ginagawa niyo po ang life scenario, habang tumatagal, nagiging masarap po siya. Kasi natatrack niyo po, totoo ba na mangyayari yung inilagay ko noong 2019? So mayroon po doon, pabago-bago po. Kumbaga, mayroon isang buwan, nagbago ka agad yung inilagay mo. Pero, ang maganda po doon, ginagawa dapat natin ang life scenario. Kasi kung wala tayong vision, di natin alam kung saan tayo papunta, eh kung may humatak sa'yo na isang sasabihin, halika, ang ganda-ganda nung marketing plan dito sa kabila. Ang bilis-bilis kumita. Alam, baka mahahatak ka kagad. But if you are strictly following what you have written in your life scenario, and you are working for it, then definitely hindi ka mawawala sa atin. Magtutuloy-tuloy ka po. No? So, ang sabi ng ika-28 na US President, Woodrow Wilson, sabi niya, you are not here merely to make a living. You are here in order to enable the world to live more amply with greater vision, with a finer spirit of hope and achievement. You are here to enrich the world and you impoverish yourself if you forget the errand. Pag sarili mo lang tinitignan mo at hindi mo tinitignan na mayroon kang, kasi imagine yun, ilang bilyon na ang tao sa mundo. Pero you are part of it, di ba? Hindi yan mabubuo ng ganon numero kung wala po ang isa sa atin. Kaya, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon. Alam nga naman, we are created in the image of God. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, mayroon puwang sa mundong ito. Yun lang, minsan din natin ginagawa at hindi natin ina-acknowledge na mayroon tayong kakayanan at mai-contribute po sa mundong ito na ating ginagalawan. So, nawa, ang bawat isa sa atin, gawin po natin yung ating life scenario. And then, pangatlo na prinsipyo, gusto kong mabilis lang po ang aking sharing, but sana ay mapabilis ko nga. Ang tumatanda minsan kung ano-ano mga pumapasok sa isip no? Yung mga experiences mo, biglang lumalabas Then, overcome negative thinking. Alam niyo po ba na noong 2019, ng December, nag-challenge din po kami na Sharon Rose Master. 2019, no? Pero hindi namin alam gawin ang sistema ng atomy. So, pinapaubayan lang namin doon sa mga tao na maalam kung paano namin gawin ang challenge, no? At that was a disastrous para sa amin a challenge. Kaya, sabi namin, tigilan natin itong atomy. Ang ganda-ganda ng buhay kasi parehas naman kami na ako po ay nasa multinational company. Ang misis ko rin po ay nasa magandang posisyon din po. Chief nurse din po siya ng isang hospital. And then,
sabi namin sa sarili namin, ano ba itong pinagagawa natin sa Atomy? Tama ba to o hindi? Alam niyo yung nakasave sa amin para bumalik yung aming katinuan sa Atomy. No? Ang Atomy po ay napakaganda. Minsan mali lang yung ating mga ginagawa. No? Pero kung gawin natin ng tama ang Atomy, blessing po ang Atomy. At ang nangyari po, noong dumating ang COVID, sa February mga end part ng February, yung misis ko po ay isa doon sa mga, ang pinag-uusapan nila is yung pagpasok ng COVID. Pero nasa Pilipinas na po ang COVID that time. At doon sa mga nakasama niya sa meeting, 5 po sila, 2 po doon ang namatay dahil sa COVID. And then, ang nangyari po, inisip namin, bakit siya nakaligtas? Kasi that time, litong-lito po ang buong mundo. Paano ang management ng mga COVID patients. No? Hindi natin alam kung paano ang gagawin that time. Naisip namin, yung hemohim, ang laking tulong po during COVID. Kaya ang ginawa namin, doon sa mga kakilala namin, mga kaibigan namin na naniniwala, doon sa ino-offer namin na food supplement, which is yung hemohim nga po, at saka vitamin C at that time. Yun po yung nabigyan namin. At talagang sa pagpapala ng Panginoon, daming natulungan noong panahon po ng COVID. No, kasagsagan ng COVID. So, ang ginawa namin, sabi namin, ang Atomy ay napakaganda at isang biyaya para sa atin. Bakit tayo alis sa Atomy? Kung dahil lang sa isang experience na hindi maganda sa atin, ay alis tayo sa Atomy, parang mali yata. Kasi ang daming mga tao na pwedeng matulungan. At tayo mismo, ikaw, nawalan na rin wala na siyang cancer. So, di ba? So, makakatulong po talaga tayo kung manatili po tayo sa Atomy. So, anong ginawa po namin? Ito po yung sumunod namin hakbang. Inalala namin yung aming life scenario and then we proceed with that. Kung wala yung life scenario, wala rin po ang Fairview Lagro Center. Kasagsagan po ito ng COVID. Sina Ma'am LJ at the time, parang sabi ko ngayon, parang ayaw nilang aprubahan. Nag-apply po kami ng center at that time. Ang hirap-hirap maaprubahan kasi yung lugar namin, sabi nila, hindi naman siya hindi siya pang business. Pero hindi, sabi namin, ma'am, ito tatambling ka lang, makakarating ka na po dun sa SM. Tatambling ka lang ng kaunti, nandun ka na po sa, ano pa ba yung mga nandun, ma'am? Robinsons, no? So, yung kapaligiran din namin, maraming mga maliliit na negosyo din, no? So, dumating yung time na aprubahan din po kami at salamat kay Sir Eric, no? Nilaunch po namin. Kami po yung kauna-unahang nagbukas ng center na virtual. Kasi siyempre, bawal pa noon yung po. Pero dahil sa nakita namin na kagandahan ng Atomy, nilaunch po namin. At minabuti talaga namin na maitayo po yung Fairview Lagro Center. At salamat sa Panginoon sa pagtatayo namin na ito. So, from that time until now, ang puso namin ay nasa Atomy. Maaring nung parehas kami na empleyado, ay parang part-time ang dating namin, pero wholeheartedly, we are already a 100% Atomian, no? Sa puso namin, no? Kaya ang bawat isa yung iba din dito siguro, kung mayroon tayong mga ibang pinagkakakitaan sa ngayon, pwede natin pwede natin sabing part-time po tayo, pero sa puso natin, buong-buo po na tayo po ay isang Atomian, no? So napaganda po, na ganun po yung pananaw natin. So ito po yung aming motto, Fairview of the Vision, kasi nga Fairview Lagro Center. Yung pong milagro, kinuha po natin doon sa, ang sinabi po ng ating Imperial Master, Lee Dog-Wu, sabi po niya, it is miracle not to succeed. Kaya nilagyan namin yan, milagro not to succeed. And then, God at the center. Kung wala ang Panginoon sa pagmamanage natin ng ating mga center, ako nagsasabi sa inyo, medyo mahirap po ang tawag dito, ang pagmamanage po ng ating mga centers. So, then, principle number 4 na po tayo para mabilis-bilis. So ito na po, no, yung mga experiences namin ng mga tinatawag nating challenge ng mga nakaraan. Bumuo po kami ng sarili naming
sa aming ano din, sa aming mga pag-aaral din ay gumawa po kami ng sarili naming ano ba yung mga dapat nating ginagawa tuwing challenge. Pag naririnig po natin yung challenge, parang may fear, no? Kasi ayun na naman, ano kayang gagawin natin dito? Pero ang nakakalimutan natin, bakit nakatuon lang tayo doon sa group challenge? Ang daming challenge na pwede nating gawin. Unawain nating mabuti ano yung marketing plan. Makinig tayo ng mga video, manood tayo ng mga video ng ating chairman. Ang gaganda ng kanyang mga sinasabi. Challenge din po yun. Isang video sa isang araw, it's already a challenge. And then titignan natin ngayon. Ang tinitignan natin minsan, minomonitor lang natin yung sarili nating account. Bakit hindi natin mamonitor man lang, challenge sa atin, mamonitor yung account nung mga nasa grupo natin. Maya-maya nakatelepono na pagkas sasabihin, hindi mo man lang tatawagan, hindi mo man lang ipaalam, hanggang makita mo ano nang mangyari sa kanya. Mawawala siya, no? Dati-dati, iba ang kulay, ngayon gray na po. Pagka nawala yan wag hindi mo yun na yun mabilhan, ibig sabihin gray na po yun. Kahit po na, kung lumipas po ng isang buwan na hindi mo talaga siya nabilhan at gray na talaga siya, hindi mo na talaga, re-register mo na lang po uli, no? So ito po yung, nung nagsimula po kami sa Mindful Challenge na tinatawag, ibig sabihin, hindi lang nakatuon sa group challenge, hindi paparami ng mga membro, ng mga partners, pag-monitor doon sa ating mga accounts. Kasi ang sarap pong mag-monitor eh. Kung ako, talagang ang hirap matulog pag hindi ako nag-monitor. After ng 11, minomonitor ko na kagad. Then sa umaga, baka na may nagbago. So parang tignan ko ulit. Ang sarap siyang tignan. Kasi nakikita mo talaga doon, nag-work yung system. Pagkaunti pa lang, ang nasa grupo mo, hindi mo siguro nakikita pa yung pagpasok ng mga accounts. Pero ano ang challenge doon? Pwede mag-share na mag-share, mag-invite na mag-invite. Kasi yun ang sistema ng Atomy. Kailangan umattend ng seminar kasi kung hindi uma-attend, hindi natin nakikita kung paano natin talaga gawin ito. Hindi ito traditional na network marketing. Kaya kailangan umattend po tayo kagaya nitong ating one-day seminar. No? So, makita niyo po dito, noong 2022, we started our Mindful Challenge. Nakaproduce po kami ng 8 Sales Masters at saka 2 Diamond Masters. And then, ayan. Ito po, no? 2023. Siguro ito na yung mula noon, nag-start kami ng Atomy hanggang ngayon. Ang 2023, ilang beses din kami nag-best centers. Noong 2023, nakasama din namin si Sir Nigel. Nawardan din po kami sa DSAP, no? Imagine yun. Hindi ako na-awardan sa kung saan-saan, pero sa DSAP na bigyan ng award. Kayo din, no? Darating din ng panahon, ma-award din kayo doon. Alam niyo, pag pumunta kayo sa DSAP, makikita niyo doon, 36 years, 40 years, ganun katindi, yung mga doon, yung mga ina-awardan. Kami ni Sir Nigel, ilang taon ka na? 5, 4? Ilang years, sir? Ayaw sabihin. Hindi, sir. Yung ano mo sa Atomy. Anyway, sabi namin, tignan mo, sila 36 years na sa industriya, pero ngayon lang sila na-awardan. Pero tayo, tignan mo, 5 taon pa lang. Na-awardan na. Kaya sa Atomy po, talagang mamamangha po kayo. Pag ginawa niyo ng todo-todo ang Atomy, ang dami pong nakakamanghang nangyayari po sa atin. So ito lang, maraming discovery po ito. Pati yung characteristics po ng bawat isa sa atin. Kung dati masungit ka, magsungit-sungit ka, sige, tingnan mo, mawalan ka ng grupo. Di ba? Tingnan mo ganun. Pag tatamad-tamad ka, tatamad-tamad din lahat ng mga grupo. Talagang kakaiba ang Atomy at sana makita natin yun. 2023, 25 Sales Masters. 8 Diamond Masters. At 2 Sharon Rose Masters. Isa na kami doon at si Ma'am Gigi, nandito po siya. Yan po yung na-produce ng FLC family noong 2023. At nainiwala ako na sa mga darating na panahon, itong 2024, although ang Fairview Lagos Center ay liliit dahil mayroon pa nga, yung pong iba naming mga membro, magkakaroon na po sila ng sariling center.
which is maganda. No? Ganito po yung nangyayari po dito. Sa bawat challenge na ginagawa natin, kahit yan ay nagpiparing ka, nagsisemi-sales sales master ka, o sumasali ka sa group challenge, ito po yung nangyayari. No? Ang Diyos po, naman talaga yung, kahit anong gawin mo, kung hindi mo makita yung plano ng Diyos para sa'yo, hingin natin yung direction niya, at mangyayari talaga yung challenge na gusto natin. Ang dami niyang ibibigay sa atin eh. Maniwala po kayo dito kasi ito po yung experience namin. At ganyan. No? Pag hindi po kayo naniniwala, ganito pong mangyayari. Tignan niyo po dyan. Sinasabi dito ni Henry Ford, sabi niya, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Nung nagsimula po tayo sa Atomy, para tayong ito yung dito natin makikita talaga kung ang Pinoy ay totoong ningas kugon o hindi. Yung mga nag-stay hanggang ngayon, patuloy na nagsisikap hanggang ngayon, hindi sila ningas kugon. So, maaring in general sinasabi nila ang Pinoy ay ningas kugon, pero nananatili po tayo nandito. Iba kasi ang Atomy, di ba? Iba ang Atomy. So, hindi po tayo ningas kugon. Pero kung nung nag-umpisa ka sa Atomy at mayroon kang goal, pag tinanggal mo po yun, ganito po ang mangyayari. Hindi ka anong makita, siguro, pero diyan po, halos gray na po yan. Ang ganda ng kanyang, lineage, and yet, ilan na lang ang buhay. Mas marami na po yung patay. Sabi nila, kasi nagkaroon ng COVID, kaya ang daming mga namatay, pero hindi po totoo yun. Nung COVID nga, laki ng income, di ba? Yung mga talagang kinarir ng Atomy, nung COVID time, mas malaki ang income. Bakit? Kasi ang daming bumibili ng himuhim. Ang daming bumibili ng vitamin C. No, kaya dapat wag nating sabihin na nung COVID, nagkaroon kasi ng COVID, kaya namatay. Hindi po. Nasa sa atin po yun. Kung talagang gusto nating buhayin ng mga yan, mabubuhay po sila. No? So, yung goal natin dapat nandyan pa rin at hindi mawawala sa atin. And then, this is what I was mentioning a while ago. Ang Fairview Lagos Center this 2024 will be decreased, no? Pero kung binaliktad mo yun at gawin mong we, mag-i-increase pa rin. Lalakas pa rin at naniniwala kami na ang Fairview Lagos Center o ang FLC family, para naman makita natin, no? Andun ang yung ating Atomy Wellness and Beauty Makati Center, nandun po si Ma'am Jeg. Siya po yung tumatayong center head. And then, yung pong Kalayaan Rosa Mystica Healing Center, ito po ay, nagsama-sama na po. Binuhay yung Kalayaan and yet nasa loob din po ng grupo ng FLC family. No? So, ito po yun, kung titignan natin, kagaya nun, malapit po ang Fairview, doon po sa location namin, at maaring liliit, pero sa pangkalahatan, kung yun po ang titignan natin yung senaryo, lalaki pa rin ang FLC family. So ganon din sa ibang mga grupo. Alam ko na minsan ay yung mga tinatawag natin encroachment, maaring ang tingin natin ay apektado. Mayroon kaming isang, hindi ko nababanggitin kung saan lugar. May isang lugar, sabi niya sa amin, Sir, basta kung huwag kayong magpapasok ng iba dito. Sa akin na itong teritoryong ito. Imagine yun, sasabihin sa'yo yung teritoryo, kumbaga kung Laguna yan, no? May specific na lugar sa Laguna, sabi na, Sir, huwag kayong magpapasok ng iba dito. Kasi teritoryo ko po ito. May mga ganun din po. Pero hindi po ganun ang Atomy eh. Ang Atomy, palagi kong sinasabi, andito man tayo sa isang lugar na ito, para tayong nag-ano sa isa't isa, pero sa totoo lang, napakalawak po ang mundo. Wala po dito sa amin sa Fairview, kung may tatayong center na malapit sa amin, okay lang. Kasi hindi lang naman doon nabubuhay ang center mo. Pwede kang pumunta sa US, pwede kang pumunta sa Korea, kung saan-saan lupalop ng mundo. No? Kaya hindi dapat tinitignan yung, tawag dito, na parang yung ibang mga centers, parang minsan nagkakaroon ng encroachment. Okay lang. Iisang pamilya po tayo. Lumabas po tayo ng ating area. Kaya kung makita niyo po ang FLC nitong 2023, mas marami po kaming field kaysa sa nasa loob. Kasi po, pag nasa loob ka po,
yung mga pumupunta dun, either bibili sila o hindi. Samantalang kung lalabas ka, dadami po ang membro na ipapakilala mo ng husto yung Atomy. No? Natutulungan mo din yung ibang mga centers kung nandun sa malapit doon. Kasi ang maganda po dito, kung malapit yung mga member doon po sa center na yon, pwede mo silang ipa-affiliate. Pero ang maganda po dito, magtawagan yung mga center heads para po hindi tayo magkaroon ng problema sa darating na panahon. Kasi mas maganda po na, na magtulungan kaysa naman yung, anong tawag nito? Gamitin ko yung word na, hindi, okay na. Yung pong, ibig sabihin, maayos na communication sa lahat ng mga center heads. Anyway, ito na po yung panglima, huli na po ito, kaya alam ko, mabilis lang naman. You must own your life scenario. Sa pag-atomy po natin, sa ating journey sa atomy, maaring mayroon binabanggit ang ating sponsors. Mayroon din binabanggit yung ating mga partners. Mayroon din binabanggit kung sino-sino pa man dyan na tao na nakakausap natin. Pero yung life scenario, isinulat po natin yun. Life scenario po natin yun. Hindi po yung life scenario ng sponsor, hindi po yung life scenario ng partners, hindi po life scenario ng kung sino-sino pa man. No, so, kailangan ito, tayo po yung owner nung anong gusto natin para ang buhay natin, maabot talaga yung balanced life, no? Kasi minsan ang nangyayari dyan ay i-ano natin sa sponsor, pagkas yung sponsor, ito, ganito, ganyan. Gabay lang ang may bibigay ng mga sponsors. Pero yung paano mo gagawin yung life scenario mo, ikaw pa rin yun. We need to own our life scenario. And then, ibalik ko po dito. Ako po ay humihingi ng paintulot sa Panginoon na sana umabot din ako ng 100 years. No? Nasa inyo, saan nyo ilagay dyan? Sa may mga bakante pa naman dyan, no? Maraming paglalagyan. Saan nyo gustong abutin? Pwede rin naman lumampas ng 100 kung pahintulutan ng Panginoon. Pero gamitin po natin ito ng maayos. Ako po, kaming mag-asawa, ang gusto namin, ganito na po kasi ako eh. Yan. May paanyaya. Ito, sa kapapanood ko ng video, nabalikan ko noong 2018. Alam niyo ba na hindi ako nagpapakita noon? Kasi nga, yung company na pinagtatrabahuan ko ay, siyempre, ibang brand. Iba rin brand tong ipapakilala ko. So, mas magandang hindi ako nagpapakita. Pero nung pinanood ko po itong video, may sinasabi doon. Ito po ay in-interpret, ang nag-interpret po nito ay si Ma'am Lizelle, no? Ganito pang pagkatagalog ni Ma'am Lizelle, kaya ito lang po nilagay ko, no, para hindi ako magkamali. Sabi ng ating chairman, samahan niyo ako pagpunta sa iba't ibang lupalop ng mundo. That time, ano pa lang, ilan pa lang ang atomy at that time. Wala pa tayong Europe, wala pa tayong Germany, wala pa tayong Russia, wala pa tayong Ukraine, wala pa po tayo no. Pero ang sabi niya, parang ang atomy ay ginawa para sa mga Pilipino. Bakit sinabi niya ito? Dahil ang Pinoy, kahit saang lupalop ng mundo, nandun siya. No, may kamag-anak tayo sa Canada, may kamag-anak sa US. Kaso lang, pag tinawagan mo yung, sasabihin mo, Auntie, sige na, mag-membro ka naman ng atomy. Ha? Ano, ang dami-dami ko nang tinitik dito na food supplement. Ang mumura pa nga eh. Mga ganyan, no? So, pero pag tayong, sabi nga ng ating chairman, 10 times mo bang nabanggit sa kanya? 10 times mo ba siyang naanyayahan? Kung isang beses lang at bumigay ka na, ay talagang wala nga. Sa susunod, nandun na sa ibang grupo, no? Yung tita mo na nasa Canada. No? Sana, sabi namin, samahan natin si chairman. Ito ang kanyang panyaya eh. Pumunta rin tayo sa ibang bansa. At ito yung pagkakataon para ipamuhay natin yung legacy. Ano yung gusto nating iwan? Yung iiwan natin, palagi kasing ginagawa natin ay, ito iiwan ko para sa anak ko, pero dapat i-enjoy mo muna. Sabing, ginagawa ko ang atomy para sa aking anak. Hindi, para sa atin din. Kasi di ba, ang sabi ng Panginoon ay, ibigin mo ang iyong kapwa, o mahalin mo ang iyong kapwa, no? Nagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mas matindi yung binibigay mong pagmamahal, yung sarili mo din mahalin mo. Kaya yung legacy na gusto mong iwan, ngayon pa lang, nabuhay pa tayo, ay ipamuhay na rin natin. No? So, kumbaga, ang gusto mong ibigay sa anak mo ay isang
ektaryang punong-puno, tawag dito, lupa na punong-puno ng kung ano-ano na, kumbaga kung farm yan o kung ano pa man, ay i-enjoy mo na ngayon hanggang buhay ka pa, saka mo ipamana po sa Kanya. Ito ang maganda sa Atomy dahil may 3 henerasyon na pwedeng mamana yung ating membership. No? So, samahan natin si Chairman, yung mga gustong sumama, samahan nyo rin po ako. Ito, no? Dati-dati, nakita nyo, palagi kong naghahabol ng pera. Nakakapagod po yung maghabol ng pera. Ano kaya mas nakakapagod? Yung hinahabol ka ng pera o yung naghahabol ng pera? Palagay ko, mas kaunti yung pera na humahabol sa atin kasi yung ikaw palagi yung naghahabol. At saka, ito siguro, mas madali siyang gawin pag hinahabol ka ng pera. Kasi marami kang makikita sa daan, maibibigay mo yung pera na humahabol sa'yo. Marami kang matutulungan. So, kung ibigyan ako ng Panginoon, bigyan kami ng Panginoon ng 100 taon na pamamalagi sa mundong ito. Gusto namin magkaroon din, habulin na lang kami ng pera, and then we will strive and live a balanced life. So, ang palagi nating binabanggit, we need to live well, we need to love, we need to learn, and we need to contribute. No? So, yan po yung gusto namin paggugulan ng remaining blessings ng buhay sa mundong ito. And then, ito, no? Pagka nagkaroon ka ng yung money rich, binanggit na rin ni Ma'am Joanne po kanina, ay ito yung mangyayari. Yung ating chairman, di ba? Siya yung kanyang pamilya, 3 henerasyon. Anong ginawa nila? Nag-donate po sila at nakalagay dito, yung kanyang pamilya records the largest 3-generation family honor donation. Mas masarap pong magbigay kaysa yung ikaw yung binibigyan, di ba? Masarap din tumanggap ng regalo, pero mas masarap po talaga yung nakita mo yung ibinigay mo ay ginamit. Hindi, minsan kasi yung may iba dyan na yung pinanregalo mo, binalot ulit, tapos iniregalo sa iba. No, may mga ganun eh. Pero anyway, kahit na anong gawin nila, ang masarap dun nakapagbigay ka kaysa ikaw yung binibigyan, no? So si chairman, kung siya yung kanyang pamilya pinakamataas na donor sa Korea, sana darating din ng panahon, tayo din, maging kagaya din niya. Susundan lang natin ang ating chairman kasi sasamahan nga natin siya eh. And then, friend rich and time rich, magkaakibat po ito. No, ito po yung, mula po nung nag-retire po ako, ang daming lugar na po yung aking napuntahan. And then, iba't ibang tao na po yung aking mga nakilala. Yung ibang tao, dati-dati, kilala ko lang, pero hindi ko sila nakakasama. Iba po kasi yung kilala mo na nakakasama mo sa pag-aatomy. No? Doon mo talaga totoong makikilala yung taong yun. Noong una, akala mo suplada. Noong una, akala mo ay hindi mo man ma-reach. No? Pero pag habang tumatagal ang panahon at nagsasama kayo, abay, ang sarap palang maging kaibigan. No? Then, yung time rich, ito, palagay ko, ito yung magandang dapat nating masanay na po tayo dito kasi ito po yung ibibigay sa atin ng Panginoon na eternity, di ba? Kaya kung may freedom ka ng time ngayon, pero ang pinapractice mo na yung magiging buhay mo sa darating na panahon. No? So, friend rich and time rich, ang sarap po nito kung mayroon po tayo. So, marami na pong nakakaalam nito. Yung mga acne, sabi nga ni Sir SP, no? Ay yung frag race, no? Pero gusto kong ipaalala, kasi ang ganda po talaga ng lesson ng frag race, no? Sino nakakaalala nito? Yung kwento ng mga palaka na nag-race. O yan si Sir SP, nag-ano kaagad, no? So, yung mga palaka din pala marunong mag-race. No, may contest silang ginawa. Ang ginawa po nila is, nakita niyo yung tore, yung tower po na yon, aakyat sila doon, yung mga palakang ito. At nagsimula yung race, at ganito po ang senaryo. Sabi nung mga skeptics, at saka yung mga pessimistic na mga palaka, sabi nila, no one can make it to the top. They must be crazy. Yan ang sinasabi nila. Kaso nga lang, bakit nagkaroon ng contest na ganun kung walang makakaakyat doon sa tore na yon, no? May nakakaalam na mayroon makakaakyat sa tore na yon kasi nagpa-contest siya eh. And then, nagpatuloy sa
pag-akyat yung mga palakad, ganito ang nangyari. No, parang yung iba na nauuna parang nagmukhang butiki, no? imagine, imagine nakakaakyat na sila ng ganyan sa tore, no? Pero yung iba naman babagsak ng bumabagsak. So tuloy-tuloy pa rin yung hiyawan sa baba ng tore, no? Anong tower, sabi ng ganun. You can't climb, that's impossible, no? Imposible. Hindi kita makakaakyat diyan, mahulog at mahulog din kayo. Yan pa rin ang kantsaw nila. Walang naniniwala na mayroon talagang makakaakyat. Pero mayroon nakaakyat na isa. One of them finally got to the top. O nandun, nakangiti na siya, no? Yung palakang nakaakyat. Ito na ngayon ang sistema. Sabi nung mga meron, yung mga hindi talaga naniniwala. Dito sa Atomy, maraming hindi naniniwala sa atin. So tulang. Pagka ang pinakinggan mo ay yung mga palakang ito, tapos hindi ka talaga aangat dito sa Atomy. Walang mangyayari sa atin. No? Sabi nila, how was that possible? Paano nangyari yun? Ba't na-promote yan? Anong nangyari dyan? Bakit yan naging successful? No, ang dami pong mga ganyan. Yung mga detractors din, mayroon din po. Pero, ito po yun. At the interview, the cynics and skeptics found out that the winning frog was deaf. Bingi. No? And thought yung winning frog ay, ang isip niya, nag-cheer. No? So sa team natin, nag-cheer lahat, nag-cheer. Pero baka yung mga iba doon, hindi mo alam kung nag-cheer nga talaga sila o hindi mo kaya yan, wala yan. May mga ganyan, di ba? Pero dito, yung palaka, naging imperial master. No? Mayroon bang naniniwala dito? Sabi nga kanina, hindi raw lahat ay magiging imperial master. Pero pwede tayong mag-challenge, pwede tayong maging sales master, diamond master. Ang dami po natin pwedeng gawin. Pwede tayong mag-pairing, pwede tayong magkaroon ng semi-sales master. Hanggang yung iba, makaabot din ng imperial master. Mayroon bang naniniwala dito na balang araw ay posible siyang maging imperial master? So challenge to Challenge ito. Kasi dati nung sumigaw ako nung nakaraan, ang sinabi ko po ay, lahat po kayo ay tumayo. Ang isisigaw ko po ngayon ay, tumayo lang yung mga naniniwala na aabot sila ng Royal Master, Crown Master, at lalong-lalo yung maaabot sa Imperial Master, sila yung patatayuin ko this time, no? So, ganito po. Ito po yung paniniwala namin. By 2030, ito magiging mayabang na naman ako nito ang dating 2030, paano ko malalaman na magiging Imperial Master kami? Sabi ng Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Di ba? Pwede naman, di ba? At ano yung katunayan pa? Ito pa po yung katunayan. Yan. Ito po hindi ko po nabago. November 2023 pa lamang po ito. Yung i-share ko po sa Success Academy. Kung titignan po natin, mayroon na pong umabot ng Imperial Masters, 13. May umabot na po ng Crown Masters, 76. Royal Masters, 366. Ngayon po ay lumaki na po yan. Kung ang mga kapwa nating Atomians, umabot sila sa pagiging Imperial Master, Crown Masters, at saka Royal Masters, pababa. No? Mayroon bang imposible? Pwede po tayong umabot. So, ang isisigaw po natin, ito po. No, challenge ko po sa lahat. Ito po ay, sabi ko nga, hindi ko po kayo patatayuin lahat. Yung mga naniniwala lamang na aabot siya ng Royal Masters, Star Masters, Crown Masters, at pinaka-importante sa lahat, yung mga gustong umabot ng Imperial Masters, gusto ko pong tumayo kayo. Challenge, no? Ito po yung isigaw natin. Wag po tayong, no. I-declare po natin, natutong ababot tayo dyan. Imperial Master po ito Noong unang isinigaw ko po ito, ni-review ko po yung video, si Sir Nigel, nag-compute siya Nagganon yung kanyang, yung kanyang fingers, kung anong taon siya magiging Imperial Master. Siguro this time, maliwanag na sa kanya, kaya hindi na siya nagganyan Okay? So, ang bilang lang naman ay 1, 2, 3, then isagaw natin, I challenge myself to become an Imperial Master by anong taon yun? Sa amin ay 2030. Hindi ko po alam sa inyo. Kung gusto niyong gawin, itong taon na ito, di ba, buwan-buwan, nagta-challenge ka. Okay. Sige po. 1, 2, at the count of 1, 2, and 3. I challenge myself to become an Imperial Master by
2030! Okay, maraming salamat po. Muli po, ito po yung tayo po yung makakaupo na. And to God be the glory. Let's magsingit. Sharon Rosmaster from Fairview Lagoon Center.